Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nga po nating update na pag-uusapan ay patungkol po dito sa digital box ng GMA Network na kung saan nananatili na dito ay Itbulaga pa rin ang gamit. So baka naman daw may balak sila na baguhin at i-update ang kanilang box. Nakakaloka. So, pati po kasi GMA Network ay mayroon na ring utos. May utos na rin po ang korte sa GMA na wag pong gagamitin ang titulong Itbulaga. So, mayroon na rin silang say sa taping, pagbawalan nila ito. Although ang resulta po dito sa GMA Network, hindi naman po malala. Sapagkat napatunayan nila na sumusunod lamang sila sa kung ano po ang nakalagay sa kontrata nila. So, unlike po dito sa taping na talagang magbabayad ng malaking danyos, ang GMA Network, base po sa napanood kong balita, ay hindi po, walang danyos na babayaran. So, ang namalmaan po talaga dito ay ang taping. Anyway, ano kaya ang mangyayari? Mukhang okay pa din naman ang GMA at tape kahit nadamay pa ang GMA dito sa kaso na isinampa po ng TVJs sa kanila kasi hinayaan lang nila ang tawag dito. Hinayaan lamang nila Tape Inc. sa pag-ere ng mga previous episodes. Samantala, Collegiate Weekends, dahil dyan inaasahan ng marami na magbibigay po na aksyon ng GMA Network. So, ngayon, nakikita natin na mukhang okay pa rin sila, Collegiate Weekends. May bago ng title ngayon ng tape, pero nananatili na mukhang e-ere pa rin po ang tahanang pinakamasaya na yan. Kahit hindi naman talaga masaya. Charis. Anyway, ayun na nga. Ibig sabihin lamang ba nito ay fake news ang balita na ang nakapirma sa kontrata ng GMA ay Itbulaga title, hindi po ang Tape Inc. So, parang Tape Inc. pala talaga ang kasunduan, nakapirma ang kontrata. So, ganun pa man, ang importante, Collegiate Articles na sa atin ang Itbulaga. Sa mga nagtatanong naman, kung mapapalayas po ang GMA Network, or mapapalayas po ng GMA ang tape, hindi po natin alam. Pero marami nagsasabi na mukhang kung magpapatuloy po ang pagkatalo nitong Tape Inc., pati na rin sa daloy ng programa, mukhang mag-goodbye na ito sa 2025 and hello na sa Showtime. So, ewan ko, pero ako, bastang importante ang Itbulaga. Ito't kasama na natin dito po sa TV5. Samantala kanina, so ayan nga po ang naging logo na pinakita. Temporary lamang po yan sa mga nagtatanong kung yan na ba talaga ang official logo ng TVJ. So, temporary pa lamang po yan. Ibig sabihin, meron pa tayong big celebration, Collegiate Records. Meron pa po tayong formal launching ng Itbulaga dito sa TV5. Ako, maasa ako na sana pag dumating yung pagkakataon na yon, nakalipat na rin sila ng studio. Anyway, another usapin naman yon, Collegiate Records. Kayo ba? Meron ba akong kaanib dito, Collegiate Records? Na sang-ayon na sana ay sa mas maayos, mas malaki at hindi po sila masyadong siksikan na studio pagdating po ng selebrasyon na ito. Sabi dito, congrats EBM 43 and your song has been my noontime anthem. It's like heaven to hear to my it's like heaven to my ears to be hearing them again from the original. #LegitAdAfrican. So, mukhang hindi lang naman po sa inyo, no? Na parang noontime anthem na ang Itbulaga. Lalo na sa mga taong hindi po talaga nawala ng gana and mula noon hanggang ngayon, patuloy po ang suporta sa Itbulaga ng TVJ. So, masarap pakinggan na nakanta ng buo ang official song or ang theme song ng Itbulaga. Ang sarap, nakaka-emotional, Collegiate Records talaga. So, lahat tayo bumaha ang luha
dahil sa sobrang kaligayahan. Unlike dito sa kabila, panlumo sila eh. Pinapakita lang nila na masaya sila pero hindi po maitago na sila'y nanlulumo dahil talo talaga sila. So, ang ano lang nila, no, yayabang lang nung nakaraan. Sabi pa dito, bukod sa pagiging bubble gang sa tanghali, nagiging Sunday Pinasaya Reborn. Din pala ang fake balaga. Tahanang pinakamasaya na ang pangalan nila ngayon. Pero alam niyo kung alin talaga ang totoong tahanang pinakamasaya? Itbulaga pa rin. Yes, TV Chase EB. So, opo, totoo yan para sa atin, of course. Walang ibang mas masayang tahanan kundi ang TVJ. So, ito'y matuturing na tahanan dahil meron pong pagmamahal, pag-aalaga, at pagsuporta sa isa't isa. Like dito, mukhang pera lang naman po ang programa na ito sa GMA Network. Anyway, about po dito sa Sunday Pinasaya, dahil nga po yan sa vibes na hatid ng kanilang bagong logo, na tahanang pinakamasaya. So, hashtag certified manggagaya daw talaga ang Tape Inc. Anyway, sabi naman dito, at GMA Network, baka kailangan nyo din mag-push ng update sa Digibox information sa GMA broadcast nyo para iwas gulo sa recently issued injunction ng Marikina Court tungkol sa Itbulaga. Ito pa rin ang nakadisplay kanina gamit ang Digibox namin, hashtag official, at official TVJ and hashtag Digitarican. So, sana po mabigyan ito ng action at makarating sa GMA Network. Nako, pakipalitan na po ng information niyan. Baka mamaya, ano rin po yan. Kumbaga ay, baka po mamaya, yan po ay labag din pala sa batas. So, ano kaya? Bibigyan kaya ito ng action ng TVJ or hahayaan lang ang GMA Network na gawin ang trabaho nila? Kaso medyo mabagal. Napakalinaw naman kasi na talagang bawal na nilang gamitin ang Itbulaga. Ultimo ang GMA, bawal nila itong gamitin. Pero, ayun na nga. Nananatili dito kaya sa Digibox, guys. Meron kayang parusa, kasama po kaya ito sa batas. Ito po kaya ay may kaakibat na kaparusahan. Nawa naman GMA pakipalitan para hindi po umasa pa rin ang inyong taga-suporta ng Itbulaga ay Tape Inc. pa din. Para hindi po malito, iwas gulo nga po sa recently issued ng injunction na dito sa Marikina Regional Trial Court hinggil sa titulong Itbulaga. Dahil walang ibang Itbulaga kundi TVJ na lamang. So, asa na lang po kayo sa panaginip siguro na Tape Inc. na kayo ang Itbulaga. Never pong mangyayari yan. So, okay na rin yan. Mayroon kayong sarili ninyong title. At least sarili nyo yan. So, buhatin nyo na lamang without the name of Itbulaga. Sabi dito ni Geraldo Pusta, magandang gabi. Gandang gabi, Miss Gandara. Feeling ko maling-mali ang diskarte ng Tape Bulagta at mga halosos. Dapat ang ginawa nilang mga main counselor abogado ay si Attorney Paulo Cointis, hindi yung Attorney Gardenia nila. Grabe nga naman yun. So, pag si Paulo Cuellar may magagawa, Collegiate Tabercans. Anyway, sa diskarte po ng Tape Bulagta, ayun, tama po ang kutob ng marami na mukhang sala. Mahina ang laban. Dahil sa mga katwiran na ibinigay ni Attorney Maggie. So, umaasa sila na mababaliktad pa ang mga desisyon dito sa Korte Suprema. But good luck na lang talaga. Samantala, sabi po dito ni Sir Manuel Ponce, Miss Gandara, humihirit pa ba si Attorney Maggie? Ganyan talaga ang mga abogado. Pero kapag lumipas na yan, malamang i-congratulate yan ng TVJ sa pagkapanalo. Ay, mali. Malamang, pero kapag lumipas na yan, malamang i-congratulate niya ang TVJ sa pagkapanalo ng TVJ. So, ganun. Wala naman sila magagawa. Lang namang sabihin nila, nako, dinaya niyo ang laban, kaya natalo kami. So, syempre, bilang pakitang tao, i-congratulate nila ang TVJ. Parang politika, di ba?
Kapag nanalo yung kalaban, congratulations. Anyway, ganun talaga nga, hihirit ang attorney. Dahil meron silang binigay na example, itong sa Attorney Maggie sa kanila pong press con, na patungkol po dun sa isang case din ng trademark sa isang restaurant na pagdating naman daw sa Korte Suprema ay nabaliktad. So yun yung pag-asa na kanilang pinanghahawakan. Then good luck. Hindi kasi natin alaman tungkol dito yung buong detalye, pero dito sa Itbulaga, kitang-kita natin na malakas ang laban ng TVJ. Samantala, sabi naman ni Red Podcast, maganda rang gabi sa iyo, Red. Maghanda ng milyon ang tape sa Danyos. Okay lang, patuloy pa more sa paggamit ng titulo ng Itbulaga. Ako, mukhang sumuko na po sila. Ayaw din na magastusan At ayaw rin mawala po ang kanila pong lisensya. Charis. So, ito nga ka-OG, patungkol po sa Danyos. Mukhang hindi lang po 3 million pesos ang mababayaran ng taping kasi meron pong nasa 20 plus milyon pesos na hinihingi po na damage ang TVJ. So magabang tayo ka-OG kung ito po ay mapapaboran. Pag nagkataon, nako, ewan ko na lang talaga, limas po ang salapi nitong tape. Sabi naman dito ni Arnold Manzano, Attorney Garduque, huwag kang magtaka, sasabihin ko sa iyo, TANGA ka kasi. Matagal na sa TV ang TVJ at maging si Tito Soto sa Senate. Alam na nito ang batas at pinag-aralan niya ito. At ako, naging customer ni Jess Espiritu ng Manila Bulletin, Balita at People's Journal noon. Kung ako ang hihinga ng tulong, tutulungan ko sila. Kahit walang bayad, alang-alang kay Jess Espiritu. At sa totoo, TVJ, teka, kamusta na kaya si Jess Espiritu? Alam ko nasa state na siya. Na may anak na siya. Kilala pa kaya ako nito. Anyway, thank you so much po sa chika, Sir Arnold Manzano. And ayun nga, baka nakakalimutan ni Attorney Maggie na bago pa ang Itbulaga may TVJ na. So, hindi pang Itbulaga ang naghubog sa pangalan ng TVJ. And at the same time, baka nakakalimutan na Attorney Maggie na ang TVJ ay nandyan since day 1 ng Itbulaga, samantalang ang tape ay wala. As in, wala po sila. Speaking of attorney, gusto ko naman pong pasalamatan. Ito pong si Attorney Buko. Nako, wala pong humpay na pasasalamat sa inyo pong husay sa pagtatanggol at pakikipaglaban para po sa karapatan ng TVJ. Biruin nyo yun guys, kahit 3 lamang po ang witness ng TVJ pero napakatibay at hindi po matibag. So yun lang muna guys ang aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.